Mga anino sa UP Diliman. Hindi ako bumalik doon para balikan ang nakaraan. Hindi rin para patunayan na may multo. Kung tutuusin, mas gugustuhin ko sanang mali ang lahat ng ito. Pero may mga lugar talaga na kahit gaano ka na katagal nakaalis, alam pa rin nila ang pangalan mo. Gabi na nang pumasok ako sa loob ng University of the Philippines, Diliman. Hindi na yung Diliman na alam ng lahat. Hindi na yung puno ng jeep, tawanan at ilaw ng dorm. Ito yung Diliman na natitira kapag umalis na ang lahat. At sa oras na iyon, ramdam ko agad na parang huli na akong dumating. Ang mga ilaw sa poste ay bukas. Hindi maliwanag, hindi rin madilim. Sapat lang para makita ko ang sarili kong anino. Mahaba, payat, at parang hindi sumasabay sa galaw ko. Huminto ako. Huminto rin ang anino. Naglakad ulit ako. Sumunod siya. Doon ko naisip na baka pagod lang ako. Na baka guni-guni lang. Na baka dala lang ito ng mga alaala. Mga gabing halos hindi na ako natutulog. Mga papel na paulit-ulit kong sinusulatan at binubura. Mga tanong na hindi ko masagot kahit paulit-ulit kong basahin. Pero habang tumatagal, mas nagiging malinaw ang isang bagay. Hindi ito alaala. Hindi ito akin lang. Habang naglalakad ako sa oval, napansin kong walang kahit isang tunog. Hindi normal iyon. Kahit sa pinakatahimik na gabi, may kuliglig, may aso, may hangin. Dito, wala. Parang may naglagay ng takip sa mundo. At doon, sa katahimikang iyon, may narinig akong paghinga. Hindi malakas. Hindi rin malapit, pero sapat para maramdaman ko na hindi ako nag-iisa. Hindi ko tinanong kung sino iyon, hindi ko rin liningon. May mga tanong kasi na kapag sinagot, hindi ka na makakaalis. Naglakad ako papunta sa gusaling matagal ko nang iniiwasan. Hindi ko maalala kung kailan ako unang natakot doon. Wala akong masamang karanasan. Wala akong alaala ng sigaw o aksidente. Ang alam ko lang, tuwing napapadaan ako roon noon, may pakiramdam na parang may kulang na tao sa paligid. Parang may dapat naroon, pero wala. Ngayon, bukas ang pinto nito. Matagal akong tumayo sa harap. Hindi ako agad pumasok. Pinakinggan ko muna ang sarili kong paghinga. 1, 2, 3, at saka ko napansin, may pagitan. Parang may isa pang paghinga sa gitna ng sa akin. Pagpasok ko, sinalubong ako ng lamig. Hindi lamig ng aircon. Lamig ng lugar na hindi na dinadalawan. Lamig ng silid na puro iniwan. Amoy papel. Amoy tinta. Amoy pagod. Sa hagdan, bawat hakbang ko ay may kasabay. Hindi eko, hindi rin yabag na sumusunod. Parang may kasabay akong umaakyat kahit mag-isa lang ako. Huminto ako. Huminto rin ang tunog. Huminga ako. May huminga rin. Mas mabagal, mas mabigat. Parang paghinga ng taong matagal nang walang pahinga. Pagdating ko sa ikalawang palapag, napansin kong parang humaba ang hallway. Hindi sa mata, kundi sa pakiramdam. Paulit-ulit ang mga pinto. Pare-pareho. Walang pangalan. Walang numero. Parang kahit alin ang buksan ko, iisa lang ang lalabasan. Sa dulo, may CR. Bukas ang ilaw. Pumasok ako. Sa loob, maraming salamin. Sa una,
Wala akong nakita. Walang refleksyon. Walang anyo. Unti-unti, may lumitaw. Hindi ako. Sila. Mga mukha. Iba-iba. Lahat estudyante. Lahat may eye bags. Lahat parang ilang araw nang hindi natutulog. May hawak silang papel, thesis, exam, report. Yupi, may marka ng pula, may sulat na paulit-ulit binura. Isa sa kanila ang lumapit sa salamin. Wala siyang mata, pero alam kong nakatingin siya sa akin. Hindi siya nagsalita ng malakas. Hindi niya kailangan. Ang tanong niya ay dumiretso sa ulo ko. Kung pwede raw ba akong pumalit? Kahit sandali lang. Kahit tapusin lang ang papel. Namatay ang ilaw. At nang bumukas ulit, nasa ibang silid na ako. May mga mesa, may mga upuan. At sa bawat upuan, may nakaupo. Hindi sila gumagalaw. Hindi sila humihinga. Lahat nakatingin sa akin. Sa harap, may anyong parang propesor. Walang mukha, pero may boses. Mahina, malamig, parang paulit-ulit na sinabi sa loob ng maraming taon. Kulang pa raw, hindi pasado, kailangang ulitin. Sabay-sabay nagsalita ang mga estudyante. Hindi sila sumigaw. Hindi sila umiyak. Hindi pa tapos. Doon ko naintindihan. Hindi sila multo. Hindi rin sila alaala. Sila ang mga naiwan. Ang mga hindi nakalabas. Ang mga hindi pinayagan tapusin ang kwento nila. At sa bawat aalis, may kailangang pumalit. Tumakbo ako. Hindi mabilis. Parang ayaw akong pakawalan ng sahig. Hindi ako liningon. Pero ramdam ko ang mga yabag sa likod ko. Hindi humahabol. Hindi rin nahuhuli. Sabay-sabay lang kami. Nakalabas ako ng gusaling. Nakalabas ako ng campus. Pero simula noon, tuwing magsusulat ako, parang may kamay na gumagabay. Hindi akin. At tuwing matatapos ako sa isang pahina, may boses na mahina ngunit malinaw. Hindi pa tapos ang klase. Ito ang Miss Liz Creepy Stories. Matulog ka na kung kaya mo. Kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong totoong kwentong katatakutan.